May nagtanong sa akin, "Hello sir, sana mapansin nyo po, kailangan ko po ng advice mo ngayon sir. Naka-receive po ako ng email. Po yan. Nabayaran ko na po yung hiniram ko sa kanila, pero yung remaining na interest hindi na. Nasa 11K na po yun. Ang taas ng interest nila. Sir, please advise po ano dapat gawin. Thank you." From Legal Division to date January 14, 2025, 1 p.m. Confirmation of hearing. Dear Ma'am, on the basis of evidence on record, the accused has probably committed an offense. Case information. Case. Violation of paragraph 2A, Article 315 of the Revised Penal Code. Date. January 15, 2025. Time. 1 p.m. Location. Branch 310. Failure to attend the hearing may result in possible consequences such as warrant of arrest or legal actions. For changes on the hearing schedule, we will notify you immediately. Best regards. Administrative Services. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman ho. May legal division pala, no? Itong mga abusadong online lending apps na to. Ngayon ko lang nalaman yun. Yung legal division, pero mali-mali yung mga pinadadala. Papatunayan ho natin sa inyo na mali-mali na itong legal division nilang sinasabi na to, eh, walang katotohanan. Papatunayan ko sa inyo. Okay. Sabi nyo po na naka-receive kayo ng email. Okay. Tapos nabayaran nyo na yung nahiram nyo sa kanila, pero yung remaining na interest hindi na, nasa 11,000 na. Okay. Ganito ho, computein nyo kung yung nahiram po ninyo or at saka yung nabayaran po ninyo is pasok dun sa sa ceiling on interest rate, huwag nyo na ho siyang problemahin. Okay? For example po, nakahiram kayo ng 1,000. Ano ho ba ang 15% ng 1,000? 150. Kung nabayaran nyo po yung 1,150, okay na ho kayo. Okay? Kung hindi ho kayo lumagpas sa due date. Kung lumagpas naman ho kayo sa due date, yung 1,150 po, dagdagan nyo lang siya ng 5%. Okay? Sundin nyo na lang po yun. Okay? Ano ho yun? Kasi yun yung legal na ceiling on interest rate. Okay? Ang naglabas ho niyan is Bangko Sentral ng Pilipinas. O na inadapt po ng SEC. So, yun po yung legal na interest rate. Okay? So, yun ho ang bayaran po ninyo. So, ano man ho mangyari, sabihin man nila, magdidemanda sila, sana nga. No? Bayad kayo. Kasi pag nakita ho ng judge, ni judge yan, na nagbayad kayo ayon dun sa ceiling on interest rate, wala na ho yan. Tapos na ho yan. No? Tsaka hindi na ho darating sa ganung punto dahil, sabi nga ho sa inyo, napakarami yung nilabag niyang mga bugok na yan. Okay. Ito ho, papatunayan ko ho sa inyo na walang legal division itong mga bugok na to. Okay, bakit ho? From legal division. Ano ho yung email address? Tingnan nyo nga, may domain ba nila? legaldivision06@gmail.com. Anak ka ng kamote. Paniniwalaan nyo ho ba to? Dapat yan, Legal Division 06 at, ano yung nila? Yung tawag dito, yung domain name. May domain name ho yan, dapat. Yung domain name, karaniwan yan, yung company name nila nakalagay dyan. Bakit ganyan? May loko tong mga to. Di ibig sabihin, ano lang to, gawa-gawa lang to. Napakadali lang naman ho gumawa ng email address. Mario Joseph. Pinadala ho ito nung 14. Okay.
Ito ho sabihin ko sa inyo, confirmation of hearing ng ano. May na-receive ho ba kayong subpoena? Kung wala ho kayo na-receive na subpoena, wala ho ito. Di ho ba? Tsaka para saan ho yung confirmation of hearing? Pinakukonfirm kayo sa hearing? Hindi ho yung ganun. Okay? Pagka ho meron silang sinampang demanda talaga, kung nagsampa talaga sila ng demanda, ang korte ho magpapadala niya ng subpoena or summon. Ganun ho yan Hindi ho po pwede yung ganyan, sa kanila manggagaling, abay, pakalakas naman nila. No? Pagka ho nagdemanda, o kahit sa barangay yan, papasukin na natin yung barangay. Magpapadala ho yun ng subpoena or summon. Okay? Yun ho ang tamang pamamaraan para malaman nyo na merong nagsampa sa inyo ng complaint. Hindi ho kagaya niya, confirmation of hearing. Sira ulo to. Tapos, sinabi pa ho dito tingnan nyo kung talagang taga-legal to, ang sinabi niya, legal division hindi siya maglalagay ng ganito. Tingnan nyo on the basis of evidence on record, wow, may evidence daw sila on record, the accused has probably committed an offense. Ano probably? Parang hindi yata nasabi sa inyo, proofread nyo Nakanang kamote kayo. Tapos, ito ho, ang case daw ho ninyo. Violation of paragraph 2A, Article 315 of the Revised Penal Code. Okay. Ano ho ba yun? Okay? Basahin ho natin. Article 315, paragraph 2A of the Revised Penal Code or RPC of the Philippines criminalizes fraud or deceit. This type of fraud is also known as estafa by false pretenses. Napakaliwanag ho yung sinabi. Estafa! Ang pang-estafa po, kailangan niya may panlulukot panlilin lang. Paano ho nila napatunayan? Okay? Malabo ho nilang mapatunayan yan. Bakit? Ano ho ba hinihingi nila pagka sila yung nagpapa-apply dun sa kanilang apps? Di po ba? ID. Pagkatapos, wala na. Di ba? I-fill out nyo lang yung application nila doon sa apps nila, tapos ID hingin sa inyo. Sige ngayon. Paano nila ngayon mabe-verify yung authenticity ng dokumentong ibinigay? Within 5 minutes, yung process lang nila. Sige nga. Tapos, kakasuhan kayo ng estafa. Abay, sira ulo yan. Yun na nga maraming dokumento na na sinubmit. Hirap pa ho, na i-prove na ng estafa yan. Kasi ang ibig sabihin ng estafa, kumbaga sa simula pa lang po ng pagpapautang o ng proseso ng utang. Niloko na yung nagpapautang o dinaya na. Sige nga. Paano kasi nila malalaman yan? Within 5 minutes, kumbaga ibibigay na nila yung pera. Diba? I-disburse na nila. Walang credit investigation yan. Walang verification. So, paano mo malalaman ngayon yung authenticity and veracity ng dokumentong ipinadala sa inyo? Yung pinadala nyo pala. Yung sinubmit ng ID. Diba? Baka nga hindi nila kinompare yung address Tsaka yung pangalan from ID to the application. Diba? 5 minutes, magagawa nila. Abay, sira ulo yan. Sobrang galing yun. Robot. Diba? Yes, I understand. May mga ginagamit na ngayong mga pamamaraan para mapabilis yan. Diba? Pero, sobrang bilis 5 minutes, hindi ako naniniwala dyan. Siguro within the day yan, maniniwala ako. Pero in 5 minutes, kalokohan ng malaki yan. So, iwag ho yung paniwalaan nito. Kasi, unang-una ho, pagka ho kayo, may sinampang kaso sa inyo, subpoena at summon, ang ipadadala sa inyo, hindi ho kagaya nito, confirmation of hearing. Hindi ho sila magpapadala niyan. Yung korte o kung ano man pong ahensya ng gobyerno.
kung saan man sila nagsampa ng ng complaint. 'Di ba? O tapos ganyan, o di mali na ho. 'Di ba? Tinatakot lang kayo nito kasi bakit ko sinabing pananakot? Kasi gumagamit ho sila ng mga pamamaraan sa sa pagmemensahe sa inyo. Kagaya ho niyan, ginagamit nila korte. Hindi naman ho kasi pangkaraniwan na korte. 'Di ba? Hindi naman ho natin aminin na ho natin, hindi naman ho lahat nakakaintindi sa korte, sa kung ano man yung ginagawa sa korte. Di ho ba? Oh. Yung iba nga ho, takot sa subpoena tsaka sa summon eh. Oh, totoo yan. Samantalang imbitasyon ho yun. Di ba? So, bakit yung iba natatakot doon? Hindi ho dapat nilang katakutan yun. Ang summon po, tsaka ang subpoena, hindi ho kinakatakutan yan. Pag pinadalang kayo, puntahan nyo. Diba? Pagkakataon nyo kasi yun na i-prove na kumbaga i-prove sa kanila yung inaakusa sa inyo mali. Diba? Ganun lang naman ho yun eh. O kagaya nito, mali na to. Hindi ho ba? O tapos failure to attend the hearing may result in possible consequences. Ano possible consequences? Ay nako! Such as warrant of arrest or legal action. Ano ka ng putya talaga Wala ho, talagang puro pananakot lang ho itong ginagawa sa inyo. No? So wag ho niyong anuhin. Unang-una ho niyong gawin, pakalmahin yung sarili ninyo. Pangalawa, pag nakaresibo kayo ng ganito, andyan na ho si Google. May telepono ho tayo. Gamitin ho natin, ipang-search. Kasi kalimitan ngayon, ginagawa ang telepono, panglalaro eh. Diba? Gamitin ho natin yung isang function ng telepono natin. Kasi nandyan ho si Google eh. Diba? Google nyo. Tama ho ba yung yung ibinibintang sa inyo, yung Article 315, the Revised Penal Code? Di ba? Which is the staffa, sinasabi nila. Kailangan nyo may panliling lang tsaka panluloko. Wala naman kayong ginawang ganun eh. Di ba? Kung may ginawa kayong ganun, well, yun, siguro guilty kayo dun sa ganun. Alam nyo na. Kung wala naman, ba't kayo ba tatakot? Di ba? Ang utang po, usaping civil yan. Civil po yan. Okay? Pagka ho yan is 1 million pababa ang nahiram po ninyo, under ho yan ng small claims. Okay? So, mahaba ho proseso yan. Hindi ho basta-basta na nag-due date kayo ngayon. Past due kayo kinabukasan. Ididemanda na kayo kagad. Hindi ho ganun yun. Okay? Maliwanag ho ang sinabi ng korte na kailangan gawin ho muna lahat ng pamamaraan ng paniningil bago ho mapunta muna yan sa korte. Hindi ho ganun yan. Hindi basta-basta na kala nila ganun-ganun yan. Ay, sus Maria. Wag ho kayo maniniwala na due date nyo ngayon. Pass nyo kayo kinabukasan, demanda bukas. Kalukuhan nyo. No? Kawawa naman ho ang korte natin. Wala nang nagawa yan. Karaming kasong yan, inaasikaso. Tapos dahil lang dyan sa simpleng bagay na ganyan. Kausapin nyo kasi kayo mga bugok at abusadong online lending apps. Kausapin nyo ng maayos yung mga kliyente nyo. Hindi yung puro ganyan. Akala nyo katapang-tapang nyo, puro naman kayo duwag. No? So, dun ho sa nagpadala ng ng katanungan na to, kung sa tingin nyo po, na-suffice nyo na yung binayad ninyo sa kanila, base dun sa ceiling on interest rate, wala na ho kayong problema. Di ho ba? Kasi sa batas ho, yun lang naman susundin nun eh. Yung ceiling on interest rate eh. Pagka ho yan, nagsampa sila ng kaso, yun lang yun yung susundin nun. Paano kung nalaman pa nangaharas sila, taas ng interest, di lalo na silang natodas, di ba? Kaya wag ho kayong wag ho kayong mataranta dyan, wag kayong ma-depress dyan sa mga yan, no? Tuloy ho ang buhay. Huwag nyo silang intindihin. Bayad na pala kayo eh. Di tapos na yung obligasyon ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.